traveling to Europe, a continent known for rich culture, diverse nations, and involving artistic expressions. Anong meron sa Europe? Bakit ito sikat na tourist spot sa mundo? Bakit nga ba? Want to know more about Europe? Well, Europe is often described as the one of the most beautiful continents in the world. It is a place where history and modern life exist together. Makikita mo dito ang mga ancient castles, famous landmarks, and breathtaking landscape na parang diretso sa paintings, from the romantic street of Paris to the colorful architecture of Italy. And by that, Europe is not only rich in culture, but also full of artistic inspiration. Europe as emerging art is dynamic. Hindi lang ito nakasentered sa nakaraan, kundi patuloy itong nagbabago. Attention passengers, prepare your notes and take your seat because we are about to land into our formal discussion. Now you already know why Europe is place to visit. Let's dive in naman sa discussion about this lesson. But before we proceed to a normal discussion, let us define first what is the learning objective. So our learning objective for this lesson are the following. The first one is identify the major periods in Western art history. So in this lesson, we will explore the major periods in Western art history. You will learn to identify which artworks belong to the Renaissance, Baroque, Romantic, or modern periods and understand what makes each period distinct. Second, compare and contrast the artworks produced during the different time periods and art movements. And we will also compare artworks from different periods. For example, how a Renaissance painting focuses on realism and perspective, while a Baroque painting emphasizes drama and movements. By doing this, you can clearly see how art evolved over time. The third one is discuss the importance of art to the development of Western culture. So finally, we will discuss why art is important. Art is not just decoration. It reflects the cultures, beliefs, and values of the time. Understanding art helps us understand the history and development of Western society. And now, let us proceed to our formal discussion. So, art of emerging Europe. Art has played a key role in European history by reflecting the beliefs, values, and culture of each era. So, the Greeks and Romans set standards for beauty and balance that influenced later art and over time. New styles emerged showing the growth and changes in European society and creativity. So, ngayon po is pag-uusapan natin ang napakahalagang role ng art sa paghubog ng history at culture ng Europe, na isa ito sa mga rehiyon sa mundo na may napakalaking impluwensya pagdating sa art at civilization. So, mula pa noong unang panahon ng Greeks at Romans hanggang sa mga sumunod na periods, ang art daw ay hindi lang ginagamit para sa expression. Naging paraan din daw ito para ikwento ang buhay ng mga tao, ang kanilang paniniwala, pangarap, karanasan, at kung paano sila namumuhay araw-araw. So, habang dinadaanan natin ang major periods ng Western art, nakikita natin kung paano nag-develop or paano nagbago ang kanilang ideas, techniques at values sa paglipas ng panahon, at kung paano nito nahubog ang tinatawag nating Western culture ngayon. And then, ang art ay hindi lang decoration o entertainment. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan ng Europe. So mula sa sinaunang civilizations tulad ng Greece at Rome hanggang sa modern times, ginagamit nila ang art para maipahayag ang kanilang ideologies,
belief system, values at experience sa bawat panahon. And then, meron silang tinatawag na classical world na kinabibilangan ng ancient Greece at ancient Rome. Tinatawag itong classical world dahil pareho nilang hinahangad ang pinakamataas na kalidad at standards sa halos lahat ng politics or education, science at lalo na sa art at architecture. Para sa kanila daw, may malinaw na pamantayan daw kung ano ang maganda, mahusay at may kahulugan lalo na sa art. So dahil dito, sobrang laki ng naging influensya ng classical world, hindi lang sa panahon nila kundi pati sa mga art movements na sumunod. Now let's move on sa ancient Greece. So ancient Greece greatly influenced modern society through its achievements in government, philosophy, and the arts. Greeks believed in reason and placed humans at the center of their culture, promoting freedom, balance, and order in their works. Greek art evolved across 4 periods: geometric, archaea, classical, and Hellenistic, each showing growth from simple patterns to realistic and emotional sculpture. They also introduced theater and drama, so originally performed to honor Dionysus, which later became structured public performances. So ang mga Greeks daw ay kilala sa kanilang talino at kahusayan sa iba't ibang larangan. So sa politics, sila ang nagpasimula ng demokrasy kung saan may participation ang mga mamamayan sa pagdedesisyon ng lipunan. Pinapahalagaan din nila ang poetry, drama at philosophy na hanggang ngayon ay mahalaga pa rin. So pagdating sa art, hindi sapat ang talent lang. So para sa kanila, kailangan may training, skills at tamang kaalaman ang isang artist. So mahalaga ang professionalism sa kanila at yung mastery. Isa pang mahalagang katangian ng Greeks ay ang kanilang pagpapahalaga sa reason at logic. Para sa kanila, ang tao ang sentro ng society. Ang idea nito ay tinatawag na humanism, na nakatuon sa dignidad at kakayahan ng tao. So makikita ito sa kanilang art, architecture at pati sa gobyerno. So mahilig din sila sa kalikasan. Naniniwala din sila na ang nature ay may order, balance at harmony. Kaya ito rin ang naging basehan ng kanilang artworks at architectural designs. So ang Greek art ay nahati sa 4 na period. Yun yung sabi ko na geometric, archaea, classical at Hellenistic. So, sa geometric period, nagsisimula pa lang dito makabangon ang Greece mula sa kanilang dark ages. So sa panahong ito, ang geometric shapes at patterns ang naging sentro ng karamihan sa artworks nila. Meaning, hindi pa sila marunong gumawa ng realistic na tao o detalyadong rebulto. Kaya ang focus muna nila ay lines, triangles, circles at zigzag designs, lalo na sa pottery at base. Parang practice stage pa lang ito ng kanilang sining. Simple pero mahalaga dahil ito ang naging foundation ng Greek art. So, sa Archaea period naman is binigyang halaga na nila ang human figures o katawan ng tao. Nangyayari ito dahil sa pagkikipagkalakalan ng Greece sa iba't ibang civilizations. So, nang dahil sa trade, may natutunan silang bagong techniques mula sa Egypt at ibang lugar. So, kaya nagsimula silang gumawa ng rebulto ng tao tulad ng chorus at core. Pero mapapansin na matigas at tuwid pa ang pose nito. Hindi pa natural kasi ipinapakita nito na nagsisimula pa silang matuto ng human anatomy at realism. And yung sa classical period naman is itinuturing na peak o golden age ng Greek sculpture at architecture. Sa panahong ito naman is muling itinayo ng mga Greeks ang kanilang mga templo at mas nag-focus sila sa paggawa ng mas magagandang artworks. So, dito, naging realistic, balanced at proportional ang kanilang art.
Mas natural na ang galaw ng katawan at detalyado ang muscles. So, gumamit sila ng contrapposto pose para mas mukhang buhay ang rebolto. Ang parte nun ay halimbawa ng kanilang perfection sa architecture. Ito ang panahong pinakamahusay ang kanilang skill. The last one is Hellenistic period. Ito ang panahon ni Alexander the Great, ang hari na nagpalawak ng impluensya ng kulturang Griego sa maraming bahagi ng mundo. So dahil dito, kung malat hindi lang ang kanilang pamahalaan, kundi pati ang kanilang sining, kultura at paniniwala. So, sa panahong ito, ang sining ay mas naging realistic at expressive. Hindi na lang puro perpektong katawan ang pinapakita tulad ng classical period. Mas pinakita na nila ang tunay na emosyon, damdamin at natural na galaw ng tao. Mapapansin sa kanilang mga sculpture ang balance ng katawan, pero may halong movement o action poses. So, kaya mas mukhang buhay at dynamic ang mga likha nila. Isa sa mga pinakasikat at kilalang Hellenistic na kultura ay ang Laocoon and his sons o kilala rin bilang Laocoon Group. So, ang eskulturang ito ay nagpapakita kay Laocoon, isang pare ng mga taga-Troy, kasamang kanyang dalawang anak habang sinasakal sila ng malalaking ahas. So, ayon sa kwento, binalaan ni Laocoon ang mga taga-Troy na huwag tanggapin ang Trojan horse dahil ito ay panliling lang ng mga Griego. Pero dahil sinuway niya ang plano ng mga Diyos sa kanya, nagalit si Poseidon at nagpadala ng mga ahas para parusahan sila. So, ang kabayong kahoy naman ay inihandog daw para sa Diyosang si Athena. Makikita sa eskulturang ito ang sobrang detalye ng muscles, galaw ng katawan at emosyon ng sakit at takot sa mukha. Kaya talagang mararamdaman ng tumitingin ang eksena. Ipinapakita nito kung gaano kahusay ang mga Griego sa paggawa ng dramatic at realistic art. Bukod pa sa pagpipinta at paglililok, dito rin nagsimula ang theater at drama ng mga Griego. Nagsimula rin dito ang mga ritual at pagdiriwang para kay Dionysus, ang Diyos ng alak, kasiyahan at theater. Ang kanyang mga tagasunod ay sumasayaw, kumakanta at nag-aalay ng handog bilang pagsamba. So habang tumatagal daw, ang mga simpleng ritual na ito ay naging mas organisadong pagtatanghal na may kasamang sayaw, koro at pagkukwento ng mga mitolohiya. Lastly, gumawa ang mga Griego ng malaking open-air theaters o amphitheaters kung saan maraming tao ang pwedeng manood. Nagkaroon din sila ng mga paligsahan sa dula at dito nagsimula ang mga genre tulad ng tragedy at comedy na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Let's proceed naman sa Ancient Rome. Ancient Rome grew into a powerful empire around 500 BCE and was greatly influenced by Greek culture, especially in the arts. Roman artworks combined Greek styles with realism, often highlighting strong and detailed human features. The Romans were also skilled builders, creating grand structures like the Colosseum for public entertainment. Greek influence was also seen in Roman theater, where writers based their comedies on Greek works, though plays were often included in public games to attract audiences. So, ang Roman Republic ay naitatag noong paligid ng 500 BCE. So, sa paglipas ng panahon, ang simpleng pamahalaang ito ay lumaki at naging isa sa makapangyarihan ang empire sa Western Europe. Dahil sa patuloy silang nag-expand ng territories, marami silang nakasalamuha at naka-interact na ibang civilizations, lalo na ang Greek civilizations. And then, habang lumalakas ang Rome, mas dumadami ang impluwensya ng ibang kultura sa kanila. Hindi sila isolated, instead natututo sila at nanghiram ng ideas mula sa mga kalapit na bansa. Kaya nahubog ang kanilang art, politika at pamumuhay.
So masasabing nag-mature o came of age ang Roman civilization noong Hellenistic period. So, isang panahon kung kailan ang Greek culture ay nasa rurok ng impluensya. Humanga ang mga Roman sa Greek achievements sa arts, kaya marami silang ginayang styles at techniques. So, dahil dito, nagkaroon ng fusion o pagsasanib ng Greek at Roman culture sa kanilang mga artworks. May ilang nagsasabi na kinopya lang ng mga Romans ang Greek art, pero nagdagdag sila ng sariling styles. Kung ang Greek art ay ideal at perfect ang katawan, ang Romans naman is mas in turn harsh at strong ang dating. Mas nakatuon sa realism, pinapakitang tunay na itsura ng tao kasama ang wrinkles, edad at imperfections. Ibig sabihin, mas totoo at natural ang kanilang gawa. Bukod sa sculpture at paintings, kilala rin ang mga Romans bilang master builders o eksperto sa architectures. So dahil dito is nakagawa sila ng malaking monuments at infrastructures na hanggang ngayon ay hinahangaan pa rin. So, isa sa mga pinakasikat nilang nagawa ay ang Colosseum. So, ang Colosseum ay isang amphitheater na ipinagawa noong panahon ni Emperor Vespasian. So, ginamit ito para sa entertainment tulad ng public events at gladiator games. Hindi lang ito simpleng gusali. Ito ay patunay na nanggaling ng Roman engineering at logical planning. Ipinapakita nito na ang Roman architecture ay organisado, matibay at functional. Hindi lang pang display kundi talagang may gamit. So, katulad ng mga Greeks, pinapahalagan din ng mga Roman ang kanilang mga Diyos at Diyosa. Makikita ito sa kanilang mga sculpture at artworks na kadalasang naglalarawan ng mga mythological figures tulad ni Poseidon at Medusa. Meaning, ang art nila ay hindi lang pang-aliw kundi may connection din sa religion at paniniwala. So ginagamit din nila ang art para ipakita ang kanilang faith, kultura at mga kwento ng kanilang mga Diyos. Kaya nagiging mahalagang bahagi ito ng kanilang pang-araw-araw na buhay. And then, malaki rin ang naging epekto ng ancient Greece sa Roman cultures, lalo na sa theater at drama. Maraming Roman writers tulad ni Plautus at Terence ang ginagaya o pinaturn ang kanilang mga dula mula sa Greek plays. Pero may pagkakaiba rin sila. Hindi gaanong mahilig ang mga Romans sa pure theater kumpara sa mga Greeks, kaya para mas maging interesting sa kanila ang mga plays ay isinasama sa Roman games o festivals. Ibig sabihin nito, ginawang bahagi ng mga malaking entertainment events ang theater para mas mag-enjoy daw ang mga audience nila. Middle Ages. The Middle Ages was the period between the fall of the Roman Empire and the Renaissance, marked by strong church authority and a heavy focus on religion. Important works included hand-copied and illustrated Christian scriptures, since the printing press had not yet been invented. This era also saw the construction of large cathedrals with Roman as architecture, inspired by Rome and Gothic architecture known for its more detailed and towering designs. So, pagkatapos bumagsak ang makapangyarihang Roman Empire, pumasok ang Europe sa Middle Ages. Ito ang panahon sa pagitan ng sinaunang mundo at ng Renaissance. Madalas nilang tawagin itong Dark Ages dahil nagkaroon ng pagbaba sa education, agham at kaalaman, at maraming kaguluhan at digmaan ang naganap. So sa panahong yon, ang simbahan o church ang naging pinakamakapangyarihang institusyon at halos kontrolado nito ang lahat ng aspeto ng buhay ng tao, mula sa pamahalaan hanggang sa kultura at sining. And then, dahil dito, ang sining sa Middle Ages ay naging
pangunahing nakatuon sa relihiyon. Hindi na tulad ng Greece at Rome na nagbibigay diin sa tao at kalikasan. So ang focus ngayon ay ang Diyos, mga santo at mga kwento mula sa Bible. So layunin din ito na ang sining ay hindi para ipakita ang kagandahan, kundi para magturo ng pananampalataya at magpalakas ng debosyon ng mga tao. Kaya karamihan sa mga likhang sining ay makikita sa loob ng mga simbahan, monasteryo at katedral. So, bago pa daw maimbento ang printing press, manong-manong kinukopya ng mga monghe ang mga banal na kasulatan. Ang mga kopyang ito ay tinatawag nilang illuminated manuscript na nilalagyan ng makukulay na illustration, ginto at detalyadong disenyo. Bukod pa sa pagiging aklat, nagsisilbi rin itong sining at paraan para mas maintindihan ng mga tao ang mga aral ng relihiyon. So pinapakita nito kung gaano kalaki ang papel ng simbahan sa pagpapalaganap ng kultura at kaalaman noong panahong iyon. So sa arkitekturang namayani ang dalawang pangunahing style, which is ang Romanesque at Gothic. So sa Romanesque ay makakapal na pader, maliliit na bintana at mabigat na anyo kaya madilim ang loob ng mga gusali. Samantala naman ang Gothic ay may matataas na haligi, pointed arches at malalaking stained glass windows na nagpapapasok ng liwanag. So ang mga Gothic cathedral ay mas elegante at mas detalyado at tila ba umaabot hanggang langit na sumisimbolo sa pag-akyat ng kaluluwa patungo sa Diyos. So ang mga estrukturang ito ay hindi lamang lugar ng pagsamba, kundi simbolo rin ng kapangyarihan at impluwensya ng simbahan sa lipunan. And lastly, ang sining ng Middle Ages ay nagpapakita ng malalaking pagbabago mula sa classical world. So kung ang Greece at Rome ay nakatuon sa tao at lohika, ang Middle Ages naman ay nakatuon sa Diyos at pananampalataya. Pinapakita rin nito na ang sining ay laging naayon sa paniniwala at pangangailangan ng lipunan sa bawat panahon. Now, let's proceed sa Renaissance art. Ano ang Renaissance? Ang Renaissance ay isang period kung saan pinangangalagaan ng mga artist ang individual bilang kanilang subject sa isang art. Dahil sa influence ng humanism is mas nag-focus sila sa artwork na may kakayaan, kagandaan at makikita ang pagiging importante ng isang tao. Karamihan sa artwork noon ay nagpapakita ng naturalism. Ibig sabihin is mas realistic ang itsura at mga tao sa mga art na yon. Okay, bakit? Pinag-aralan ng mga artist ang tamang proportion ng katawan para magmukhang totoo yung art na kanilang ginawa. Gumamit din sila ng technique na tinatawag na perspective, kung saan nagkaroon ng illusion or deep na imagination about that painting. Dahil dito is parang may three-dimensional ang datingan ng artwork at kahit ito'y flat, is parang totoo ang pagkatingin mo sa artwork na to. Alam nyo ba sa Renaissance period is puro religious themes ang kanilang ginagawa. Pero nagsimula silang gumawa ng non-religious subject tulad ng mythology, daily life at portraits. Kaya ito nangyari dahil maraming private individuals ang nagpa-commission ng ganitong art. Hindi lang daw puro focus sa simbahan, kailangan may ibang taste ang kanilang art. Pero kahit ganun pa man is marami pa ring artwork ang tungkol sa religion. Okay, nakikita niyo yung example sa taas? Okay, yan si David. Ito ay sculpture ni David na ginawa ni Michelangelo. Ginawa ni Michelangelo na ubad si David dahil ito ay inspired sa style na ancient Greek at Rome art, kung saan ang nude body ay simbolo ng perfection, strength at beauty ng isang tao. Noong panahon ng Renaissance, naniniwala ang mga artist sa idea ng humanism na maalaga at kahanga-hanga ang human body.
Para sa kanila is ang katawan ay hindi dapat ikaya. Isa itong example na malakas and magaling ang isang tao sa paglikha ng heart. Next naman is mannerism. Ano ang mannerism? Okay, ang mannerism is a art movement na sumunod pagkatapos ng Renaissance. Kung noon is ay naobserbahan ng mga artist yung pagiging natural, ginawa naman ng mannerism is binago nila ito. Sa alip na gawing sobrang natural yung itsura ng pagkakagawa, nagsimula silang mag-experiment. Okay, ginawa nilang distorted yung pagkakagawa ng kanilang art. Halimbawa nito is may mahabang liig, and kakaiba yung poses at hindi masyado realistic yung proportion. Hindi nila ito ginawa dahil hindi sila marunong mag-drawing, kundi dahil gusto nilang maging mas creative and expressive ang kanilang art. Mas naging dramatic, elegant, at minsan is may complex ang datingan ng painting or sculpture na kanilang ginawa. One of the most beautiful example na ginawa ng mannerism is yung painting ni Madonna with the long neck. Ito ay ginawa ni Parmigianino. Okay, mapapansin dito ang sobrang aba ng leg ni Madonna at hindi ito pangkaraniwan ang proportion ng figures. Okay, malinaw ito na katangian lamang ng Mannerist style. Kaya kung makakakita ka ng ganitong art, ang tawag doon is mannerism. Okay, and overall, ipinapakita ng mannerism na hindi lang realism ang mahalaga sa art, kundi pagiging creativity, pati yung emotion, at pagiging unique natin sa paggawa ng art. Okay, next naman is the Baroque and Rococo. Okay, ang Baroque ay isang art period na nagsimula noong Rome at tumagal ito around 60s hanggang 1750. Ang salitang Baroque ay galing sa Portuguese na Barroco, na ang ibig sabihin is irregularly shaped by pearl. Bagay na naglalarawan sa pagiging detalyado at dramatic ng isang art sa panahong ito. Okay, sinasabi ng ilang mga historians na ang Baroque ay naging response sa Protestant Reformation, kaya ginamit ang art para palakasin ang religion at makuha yung sympathy ng mga tao sa panahong ito. Okay, kahit sumunod ito sa Renaissance period is maraming artists ang gumawa pa rin ng bagong styles at techniques. Alam niyo ba na kilala ang Baroque art sa paggamit ng bright colors, heavy ornamentation at dramatic lighting? Kasi mahalaga raw sa kanila yung motion at space. Para kasing may movement ang artworks at mas emotional daw yung datingan. Then makikita ang mga team ng expansion at power. So lalo na sa Italy kung saan lumalakas ang influence ng religion, politics at art. So isa sa halimbawa nito ay ang painting of Assumption of the Virgin ni Titian. Dito is nagpapakita ng drama, movement at strong emotion behind that picture. So may mga pangunahing katangian din ang Baroque style. Bukod dito is sumikat yung Baroque music. Hindi lang visual art ang munlad sa panahong ito, pati ang music is nag-flourish din. So naniniwala ang mga tao noon na ang music ay isang powerful tool para mapahayag ang ating emotions. Ang mga Baroque music ay may malinaw na contrast tulad ng loud at soft at solo versus ensemble. So maraming kilalang composer ang nanggaling sa Italy tulad nila Antonio Vivaldi, Arcangelo Corello, and Claude Monteverde. So kalaunan is kumalat yung influence nito sa buong Europe at sumikat din sina Johann Sebastian Bach, George Frederick Handel. Sa una is ang ganitong music is para lang sa simbahan at mga mayayamang patrons. Pero abang tumatagal, nagiging accessible ito sa mga middle class at mas maraming tao ang nakaka-experience ng ganitong performance. Get to know naman about Rococo. Ang Rococo ay sumunod sa Baroque style, pero mas lightful, playful at elegant yung style na to. Kung ang Baroque ay dramatic at powerful, ang Rococo naman ay mas relaxed at decorative. Gumagamit ito sila ng soft colors,
curved lines at mas romantic ang theme nila tulad ng love, leisure, at social life. Pero mas nagpo-focus ito sa beauty and enjoyment, kaya mas intense yung emotions dito. So in overall, is ang Baroque ay kilala sa drama at emotion, abang ang Rococo naman ay nagpapakita ng mas magaan at eleganteng side ng art. So pareho silang pinapakita kung paano nagbabago ang style at creativity ng mga artists sa paglipas ng ano ang Neoclassicism. So ang Neoclassicism ay umusbong noong 18 hanggang 19th century sa Europe. Layunin nito is ibalik yung classical style ng ancient Greek at Roman art at architecture. So naniniwala ang mga sinaunang Greeks at Romans sa human reason, discipline at order ng society. Ito rin yung principle ng Enlightenment. Kaya ang neoclassical artwork ay simple, balance, malinaw ang form at hindi sobra sa dekorasyon. It is said na yung Neoclassicism is the reaction of sobrang drama and extravagance ng Baroque. Kung ang Baroque is dramatic at maraming detailed yung kailangan, ang Neoclassicism naman is mas controlled, formal at structured yung pagkagawa. So, nakikita niyo yung alimbawa na to? Okay, yan ay sculpture ni Pauline Borges as Venus Victress ni Antonio Canova. So, ang kwento behind that picture is yung sculpture daw na ito is nagpapakita kay Pauline Borges na kapatid ni Napoleon Bonaparte bilang si Venus, ang Roman goddess of love and beauty. So, pinapakita siya ni Canova na nakaiga ng kalmado at elegant. Awak ang mansanas. Ito ay symbol ng tagumpay ni Venus sa mythological contest of beauty. Alam niyo ba na kahit totoong tao si Pauline, ginawa niyang parang classical goddess para makita ang pagiging smooth ng marble and balance yung proportion at simple pero may elegant na pose yung ginawa na yon. And lahat ito ay katangian ng Neoclassicism. So, hindi ito sobrang dramatic or magulo na art. So, instead, ginawa nilang malinaw, maayos at dignify ang datingan nito. Ito ay nagpapakita ng classical beauty at refinement ng Neoclassicism. So, overall, ipinapakita ng Neoclassicism ang pagbabalik sa classical ideas ng Greece at Rome na nagbibigay talaga ng reason and order at balance sa ating beauty sa art. Next naman is Romanticism. So ang Romanticism is sumunod sa Neoclassicism. Kung ang Neoclassicism is nakapokus sa reason and logic, iba naman ang atake ng Romanticism. Ito ay nakapokus sa emotion, imagination at heroism. Nangyari ito noong Age of Revolution, lalo na noong French Revolution. Dahil dito is maraming artwork ang tungkol sa freedom, patriotism, at pakikibaka sa mga tao. Isa sa pinakapangunahing theme nito ay ang kabutihan ng tao at paano makuha yung justice, equality, at social change. Sinasabi na mas maalaga dito ang damdamin kaysa pure rational thinking, and ito ang example. Isa sa kilalang artwork nito ay The Raft of Medusa. Base ito sa totoong kwento ng shipwreck. Ito ay barko ng French na Medusa. Naiwan ang maraming tao sa isang raft sa gitna ng dagat nang walang sapat na pagkain at tubig. Marami ang namatay at iba naman ay naghirap ng matindi bago sila na-rescue. Ipinapakita sa painting na to yung matinding emotion, takot at pag-asa at desperation. Kaya malinaw na Romanticism is hindi lang tungkol sa pagiging love, tungkol din ito sa sobrang emotional and dramatic yung mga eksena sa mga art na to. Next na topic is may idea na kayo. Ito ay realism. So, ang realism is nakapokus sa reality. Dito is walang idealized or any exaggerated scene.
Ang goal ng mga artist is ipakita kung ano ang totoong buhay, mayaman, mahirap, or simple man lang. Ito ay influence ng stylistic Greek art na nagpapakita ng realistic human body. Pero bilang more modern movement is mas nagpo-focus ito sa ordinaryong tao at real-life situation. Sa panahong ito is pinalit nila yung idealized image ng real manifestation ng society. Pinag-isa yung art at real life. So, a beautiful example of this yung sa taas. Yes, a burial at Ornans ni Steve Corbett. Ang kwento behind that is ipinapakita ng painting ang isang ordinaryong burol sa maliit na bayan. Walang hero, walang dramatic pose, at puro normal lang yung mga tao na nagluluksa dito. Malaki ang pagbabago nito noon dahil dati malalaki ang paintings ay para lang sa religious or heroic subject. Pero dito is ipinapakita na kahit ordinaryong tao is worthy pa rin maging subject ng art. Okay, next is Impressionism. Ang Impressionism naman is nagsimula sa France noong Middle Age to 80s. Ang movements na ito is nag-break sa traditional style ng European painting. Kung dati is sobrang detailed and controlled lang yung paintings, ang Impressionism naman is nakatuon sa pag-capture ng isang moment o impression sa isang scene. Gumagamit ang mga artist ng scientific ideas tungkol sa light at color para mas maipakita ang tunay na effect ng liwanag. Mapapansin sa kanilang artwork ang visible o mabilis na brushstrokes, bright at distinct na colors, strong focus sa light at shadow. Ito ay mahalagang ginagawa ng impressionist artist or nagpipinta ng art outdoors o tinatawag na plein air painting dahil ginawa nila itong para makuha ang natural light at tunay na atmosphere ng isang lugar. One of the most famous example is yung painting na Sunrise ni Claude Monet. Ang kwento behind that is ipinapakita sa painting yung sunrise sa isang arbor sa France. Hindi malinaw ang detalye ng mga bangka at mga tao, pero makikita yung effect ng liwanag ng araw sa tubig. Tinatawag itong impression dahil mas mabilis lang ang pag-capture ng isang moment. Hindi lang sila nakapokus sa perfect detail, kundi sa overall feeling at atmosphere ng isang scene. Sa katunayan, mula sa painting na ito is nakuha ang pangalan na Impressionism dahil ginamit sa isang critic ang salitang impression para i-describe ang isang artwork style at kalaunan is naging pangalan nito ang buong movement. In overall, ipinapakita ng neoclassicism ang kaalagaan ng reason at logic, while naman ang romanticism is ipinapakita nila ang lakas ng emotion at imagination para mapunta tayo sa realism, ang totoong buhay. At ang impressionism naman is ang kagandaan nito is kahit sandali lang yung pag-capture is makikita mo ang kagandaan. Lahat ng ito is nagpapakita kung paano tayo patuloy na nagbabago ng art ayon sa panahon at depende sa lipunan. Ang Post-Impressionism ay isang art movement na nagsimula sa France matapos ang Impressionist. Ang mga artist dito ay dating mga Impressionist. Ngunit nais nilang mas ipakita ang damdamin, idea at personal na pamamaraan nila sa kanilang mga gawa. Hindi na sila nakatuon sa eksaktong itsura ng totoong buhay. Mas binibigyan pansin nila ang nararamdaman ng artist habang ginagawa ang painting. Gumagamit sila ng makakapal at maiikling brushstrokes, matitingkad na kulay at minsan ay hindi realistic ang hugis ng mga bagay upang mas maipahayag ang emosyon. Halimbawa nito ay ang Starry Night by Vincent van Gogh. Sa Starry Night, makikita na hindi normal ang itsura ng langit, 'di ba? So, para siyang gumagalaw at
paikot-ikot ang mga bituin rito. Ipinapakita nito ang emosyon at kung ano ang iniisip ni Van Gogh habang ginagawa niya ang painting. Hindi lamang kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata. Ang matitingkad na kulay at galaw ng pintura ay nagpaparamdam ng kalungkutan, pag-asa at matinding damdamin ng artist. Ang New Impressionism ay isang art movement na sumunod sa Impressionism. Gumagamit ito ng scientific at maayos na paraan sa pagpinta. Ibig sabihin, pinag-aaralan ng artist kung paano nakikita ng mata ng tao ang kulay, hindi lang kung paano hinahalo ang kulay sa canvas. Isa sa pinakakilalang teknik ng New Impressionism ay ang pointillism. Sa teknik na ito, ang pintura ay binubuo ng maliliit na tuldok at maikling guhit ng purong kulay. Kapag tingnan mula sa malayo, ang mga tuldok na ito ay parang naghahalo sa mata ng tumitingin, kaya nagiging buo ang larawan. Halimbawa nito ay ang The Garden at Pointes by Camille Pissarro. Sa Garden at Pointes, makikita na ang larawan ay binuo ng maliliit na tuldok at kulay. Hindi direktang hinalo ang pintura sa kanva, kundi hinahayaan ng mata ng tumitingin ang maghalo ng mga kulay. Dahil dito, nagmumukhang maliwanag, malinaw at buhay ang buong tanawin. Ang Art Nouveau ay isang uri ng sining at disenyo na naging popular mula 1819 hanggang 1910 sa Europe at United States. Lumayo ito sa mga luma at distriktong pamamaraan ng pagpinta at mas nag-focus sa magandang at malikhaing disenyo. Ang estilo ng Art Nouveau ay kilala sa paggamit ng mahahaba, kurbado at parang gumagalaw na linya. Ang mga disenyo dito ay inspired ng kalikasan, tulad ng mga halaman, bulaklak at pakpak ng insekto. Madalas din itong hindi pantay o asymmetrical, kaya nagmumukhang mas buhay at natural. Makikita ang Art Nouveau sa architecture, alahas, at salamin. Isa sa example nito ay ang Casa Batlló by Antonio Gaudí, Spain. Ang Casa Batlló ay isang halimbawa ng Art Nouveau architecture. Makikita sa gusali ang kurbadong hugis, makukulay na disenyo at mga detalye na parang galing sa kalikasan. Hindi ito mukhang simpleng gusali kundi parang isang likhaing sining. Makikita naman sa picture na napakaganda at kakaiba yung disenyo ng gusali, di ba? Ang Fauvism ay isang estilo ng pagpipinta na lumitaw sa France noong simula ng 1900s. Kilala ito sa paggamit ng matingkad at purong kulay na kadalasan ay direktang kinukuha mula sa paint tube. Tulad ng Impressionist, inspired din siya sa nature. Pero mas mahalaga dito ang emosyon at pagpapaayag ng damdamin kesa sa eksaktong itsura ng realidad. Hindi rin sinusunod ng mga Fauvism ang karaniwang paraan ng pagguhit ng 3D sa larawan, kaya ang mga painting ay nagmumukhang flat at ang lugar sa larawan ay nabubuo sa pamamagitan ng galaw at combination ng kulay. Isa sa example nito ay yung Woman with a Hat by Henry Matisse. Makikita sa painting ang matingkad na kulay, hindi ito mukhang realistic kung portrait, kundi pinapakita ang damdamin at personalidad ng subject sa paraan ng kulay at stroke ng brush. Ang Cubism ay isang art movement na lumitaw sa France mula 1907 hanggang 1914 na itinatag ni Pablo Picasso at George Braque. Kilala ang estilo na ito sa paggamit ng patag o flat na anyo at hindi pagsunod sa karaniwang paraan ng pagguhit tulad ng perspective, foreshortening o modeling. Ang mga Cubism ay hindi kumukuha ng inspiration sa kalikasan. Sa halip, ipinapakita nila ang mga bagay sa maraming anggulo at piraso sa iisang larawan. Kaya nagmumukhang fragment o parang pinutol-putol ang mga image o imahe.
So, isa sa example nito ay ang Les Demoiselles d'Avignon by Pablo Picasso. Sa painting na ito, parang pinutol-putol ang mga katawan at mukang ng tao. Pinapakita ni Picasso ang iba't ibang anggulo ng mga bagay sa iisang larawan. Hindi ito mukhang normal, pero nagpapakita ng kakaibang paraan ng pagtingin sa mundo. Ang Futurism ay isang art movement na nagsimula sa Italy noong simula ng 1900s. Ang pamamaraan nito ay nakatuon sa bilis, enerhiya, galaw at kapangyarihan ng makina. Gusto ng ma-artist dito na ipakita kung paano mabilis at abala ang buhay sa modernong panahon. Hindi lang sa painting, nakakaapekto rin ito sa poetry at ibang sining at kumalat pa sa ibang parte ng Europe at Russia. Isa sa halimbawa nito ay ang Unique Form of Continuity in Space by Umberto Bosio. Makikita sa sculpture na ito ang pakiramdam ng mabilis na galaw at enerhiya. Ang katawan ay paraang umaandar at sumusulong na nagpapakita ng interest ng futurist sa speed, machine at modernong buhay. For the last part of our discussion, let me wrap up first. Ang art sa Europe ay nagbabago kasabay ng pagbabago ng pamumuhay ng mga tao. Kasi noong unang panahon, gumagawa sila ng art batay sa kanilang paniniwala, culture at pamahalaan. Kaya madalas makikita sa kanilang mga likhaing sining ay ang mga Diyos, bayani at ang kahalagahan ng tao. Habang lumilipas ang panahon, may pagbabago ang estilo ng art dahil hindi na lang ito nakatuon sa pagiging perpekto o maganda, kundi ipinapakita na rin ang totoong buhay at araw-araw na karanasan ng mga tao. Ibig sabihin, ang art ay parang salamin ng buhay dahil kung ano ang nangyari sa kanilang panahon ay iyon din ang makikita sa kanilang mga likhaing sining. At habang nagbabago ang pamumuhay ng mga tao, nagbabago rin ang kanilang art dahil ginagamit nila ito upang ipakita ang kanilang kwento at kultura. At dito na po nagtatapos ang aming discussion. Thank you!